sometimes maiisip mo siya kasi especially with money matter. A big difference yung salary. 100% ang salary doon, free accommodation, everything, service. Pagdating dito, wala lahat yon. As in talagang zero. Kumusta kabayan? Welcome to Kabayan Inc., the podcast where we share kwento, sip some kape, and dive deep into life here in Canada. Every week, we'll sit down with inspiring Filipino Canadians as they share their journey from the challenges of being a newcomer to the successes they have built here in the Great White North. Ngayong araw na ito kasama natin si Bro Freddy Amican at isa siyang tubong Rizal, taga Rizal din siya katulad nung last guest ko. Shout out do sa mga taga Pililla, Rizal. Yeah. And nasa about 8 years na, no? Yeah. Mag-8 years ka na dito sa Canada. And bro, kwento mo nga sa amin kung paano ka or ano yung dahilan kung ba't napunta ka dito sa Canada. Thank you very much. It's a long story actually. I-share ko na rin kung paano ako napunta rito para makatulong na rin or magbigay idea sa ating mga kababayan na nag-i-sponsor ng kanilang mga asawa. So basically, yung asawa ko ang nauna rito. Then 2013, right after nung aming kasal, immediately right after nung makabalik siya rito sa Canada, nag-change status siya. Then nag-file ng or nag-apply ng sponsorship para sa akin. Then yun nga, nag-umpisa na yung processing, yung procedure ng nung application, which that time naka-strike lahat ng Canadian Embassy. So ang open lang that time is the Canadian Embassy in Abu Dhabi in UAE. So doon pumatak yung application namin. Then sila yung kumontak sa akin about October na yon ng the same year, 2013. So nandun na yon yung mga application, yung mga forms, yung mga kanilang guidelines. Then binigyan ako ng for about 3 months to fulfill yung application na yon. Medyo masalimuot kasi every single question dun sa kinakailangan mo ng supporting documents, talaga nagpapatunay yung tie nyo bilang mag-asawa. Doon sa pagpunta mo, before ka pumunta dito, bro, so ibig mo sabihin, nasa UAE ka muna? No, actually, I was in Saudi Arabia that time. Saudi Arabia. Yeah. Nung yung papers mo, so kinailangan mo pang umuwi ng Pilipinas or sa No. Saudi ka na nanggaling? Yung communication ng Canadian Embassy in UAE, bali through email. So lahat ng yung application nga, yung mga forms, so ginawa ko na yan from Saudi. Then pinasa ko na lang sa Canadian Embassy in Abu Dhabi. So yung Canadian Embassy nasa Abu Dhabi, pero ikaw nagtatrabaho ka sa Saudi. Saudi. So that time, kaya ni-required na rin nila ako ng police clearance that time kung saan ka nakabasing bansa. Hindi mo na kailangan na bumalik ng Pilipinas bago pumunta ng Canada? No. Actually, yan nga yung gusto kong i-share kasi tumagal yung processing ko. Almost 4 years.
Ang tagal, Yung matagal din pala, no? 4 years yeah, dahil kaya kinailangan mong umuwi ng Pilipinas. yeah. That was 2014 nung na-fulfill ko lahat ng requirements, lahat ng document na kailangan nila. Then from 2014 wala ako na-receive na any communication from IRCC. Wait ng 2015, it happened na nagkaroon na layoff dun sa amin. So nakasama ko dun sa layoff, then uwi ako ng Pilipinas. Napag-usapan namin mag-asawa, sabi ko kay Mrs. mag-notify sa IRCC na nasa Pilipinas ako, baka pwedeng ilipat yung application or yung processing sa Pilipinas. So antay kami 2015, walang nangyari. Wait pa rin kami. Hanggang dumating yung 2016, wala pa rin. Pero by that 2015, yun nga, nag-notify siya na nasa Pilipinas ako. Then 2016, wala pa rin. Sabi ko kay Mrs. naiinip ako, balik na lang uli ako. Since may offer uli yung dati kong company, na every 3 months lang naman, pwede akong umuwi. So, ayun, umalis muna uli ako. That was September. Then supposed to be October uwi ako, ay November. But hindi ako pinayagan ng clients namin kasi kailangan pa nga daw ng tao. So, pina-extend ako. Pero that time, parang gusto ko nang umuwi. Iba na yung nararamdaman ko. Something different sa aking health. But hindi nila ako pinayagan. So, yun. November, last week na November, ayun, na-paralyze ako in Saudi. Then, I tried or nakipag-communicate ako na as much as possible, uwi ako ng Pilipinas. Doon ako papagamot sa Pilipinas. So, sa madalit sabi, naiuwi ako ng Pilipinas. Then, doon na operahan. Actually, ang naging ano ko sa spine, kaya na-paralyze ako that time. Dahil sa ano yun, bro? Sa trabaho, na-injury ka ba? Bakit nangyari yun? Wala akong matandaan na aksidente ako or na ano. Basta naramdaman ko lang na parang nagnanam ang aking buong katawan from fingertips. Then ayun, umano na sa buong katawan. Then as per doctor diagnose na compress yung aking spine, C2, C3, C4 and C5. Oh, mataas pag sa cervical spine, nandito sa may neck Yep. natin yan eh. So na-compress siya dahil kaya yan dun sa nature ng trabaho mo, dahil Yeah, nagbo-bolt ka ba? most probably ganun na rin. Siguro ano na rin, stress. Kasi Dahil hindi mo nakikita pero yung that time misis nga, mo. yeah. Then yun nga, December na operahan ako. Then that was 2016. Then 2017, January, biglang nag-ano tong IRCC na for medical ako. Oh, 'di ba magandang ma-explain mo, bro, yun kasi may mga instances akong nakausap na diyan sa medical nagkakaproblema yung kahit You're right. mag-asawa na. Yeah. Right. Yun na nga, medyo kabado kami ni Mrs. dahil ka-opera lang. Then what I did is nag-consult ako dun sa surgeon na nag-opera sa akin. Sabi ko, Doc, I have a medical for Canada. So baka pwedeng mabigyan mo ako ng clearance or whatever na ano. So nagbigay siya na fit to work ako, fit to travel, then whatever mag-result nung medical or kung may makita silang something na ano, so tawagan siya, siya mag-explain ng ano. It's happened nung nag-medical ako, clear naman. Oh, Kaya nice. praise Very good. God. Yeah, Thank God. yeah. Ayun, yun nga ang burden namin kasi ka-o-offer ko lang ng December, yung January medical. So
ayun, na-clear naman siya. Then after a month, 2 weeks, nag-notify uli sila na ni-required naman ako na lahat ng bansa na napuntahan ko na kung saan nagtrabaho ako, I need to submit the medical, I mean the police clearance from different country that I work with. So galing akong UAE, galing akong Qatar, galing akong Saudi, galing akong Angola. So another stressful day for me. Yung sa Qatar hindi masyadong ano kasi may bayaw ako doon. So what I did is photocopy ng entry and exit ng passport ko, then yung communication from IRCC, then tinry kong palakad doon sa bayaw ko. It's happened na hindi pwede ang personal na ano. So as I remember, parang sinabit nila sa Philippine Consulate ang nag-apply for Nag-ayos. me. Then pinadala sa Pilipinas, ano naman, Red Ribbon. Sa UAE, may pamangkin ako, same way na ginawa ko, entry and exit from UAE, then yung letters, then authorization na ano ko sa atin, what they call notary. Notarize. Yeah. Then ayun, sa UAE pwede kang mag-apply in person. So inaccept nila 'yon. Ang pinakang ano ko yung sa Angola kasi that time totally demove yung company ko doon at wala na akong contact person. Ang nangyari, lumapit ako sa consulate ng Angola doon sa atin sa Pilipinas. It's happened na parang branch lang sila. Ang main is nasa Singapore. From Philippines to Singapore, then Singapore to Angola. And it take 3 to 6 months ang processing niya. Binigyan lang ako that time ng 3 months to submit that very tight nung nila. Documents, yeah. Yeah. So ayun, sa awa ng Diyos na relief nila ng 3 months. Then yun na lang yung talagang kulang ko sa documents. Nangyari doon, 1 day before ng submission, talagang tight na tight yung schedule document. Photo finish pare ko. Talagang napakahirap ng yung pakiramdam ba na Then sa awa ng Diyos na fulfill lahat. Then kinontak ulit nila ako for visa na sa BFS. Then I was landed here October 17, 2017. Galing ng istorya mo. May mga challenges pero talagang ika nga meant to be na makarating ka dito sa Canada and makasama mo si Yun Mrs. na nga ang So nung pagdating mo bro, siyempre matagal-tagal ka doon sa Middle East, right? And ano yung experience mo nung bagong dating ka? How did you find Canada? Ano yung pakiramdam mo? Well, first and foremost, siguro yung excitement kasi been long time na hindi nga kami magkasama ni Mrs. We're about 12 years na LDR. Mhm. Then, yun nga, sabi ko, sige, kumbaga yung sacrifices na i-give up ko yung career ko dun sa UAE. Yun, yung excitement ba? With regard to weather condition, hindi masyadong kasi naglalamig din naman dun sa Saudi, negative. Then pag init, sobrang init din. Siguro kaunti na lang yung naging adjustment ko. Ang pinakang lang doon yung excitement ba na mabuo yung pamilya. So 12 years kayong hindi magkasama ni Mrs. Ano yung I'm sure may mga kababayan tayo na in the same situation, in the same boat kasi pumunta sila dito, nauna sila, nagtrabaho, working, yung may mga
nagtrabaho dito. For example, caregiver, right? So hindi agad-agad nila nadadala yung pamilya nila. So in your own case, na 12 years kayong hindi nagkita or magkasama ng misis mo, how did you manage yung relationship nyo? Medyo mahirap siya, pero in a relationship kinakailangan ng tiwala. Sinabi ko naman kay Mrs. na magtiwala ka lang, then darating yung time na ayun, mabubuo rin. Kasi that time kasi ang ano namin, focus namin sa isa't isa to help the family. Kasi kaya nga siya nag-abroad din, I know na gusto niyang mabigyan ng magandang future ang family niya. Same way na sinasabi ko sa kanya, okay, hindi pa tayo magse-settle down or ah, magpapakasal sa ganitong exact date. But okay, we do our parts para maibigay sa pamilya ang bawat pangangailangan. So, mahirap. Mahirap din talaga kasi, especially mga babae, medyo mahinala, ganon. Ah, Kaya yung naging relationship namin before talagang on and off and on off. Ayun. So before kayo ikasal ni Mrs., naging matagal ba kayong mag-boyfriend, girlfriend? And then Yun nga, nag-abroad na kayo nun? yun nga, for 12 years yung ano namin, relationship bago pa kami talaga nag-settle down ng nagpakasal. I see, I see. Mm. Nung dumating ka na dito, bro, ano yung nahirapan ka bang maghanap ng trabaho? Ano yung experience mo sa paghahanap ng trabaho, yung unang trabaho mo dito? To tell you honestly, hindi naman ako nahirapan. Kasi nag-process pa lang kami. Madami ng connection si Mrs. Since na nagtatrabaho siya sa clinic. So madaming willing na tumulong mga kababayan natin and other nationalities pagka nakakakwentuhan niya na padating ako. So nag-lend naman sila ng mga tulong. So hindi ako nahirapan kasi nasa Pilipinas pa lang may mga tawag dito, may mga sinubmit na siyang resume para sa akin. So, actually, in my second day here in Canada, sabi niya, bakit hindi mo i-follow up yung mga resume na isinubmit ko? So, in my second day here, tinawagan ko yung isa. It so happened positive. Nangangailangan kami ng operator and QC inspector. So, saan mo gustong mali niya? So, I told, okay, I will try with QC inspector. Ayun, the next day, pina-interview na kagad ako dun sa manager ng QC. Magaling, magaling. So, maswerte ka dahil si Mrs. pala, nilalakad na yung nilalakad na Yeah, yung trabaho mo. And yeah. would you say na importante din talaga na yung network dito sa Canada in terms of yung ganito nga, yung finding opportunities, especially trabaho? Yeah, napaka-importante nun yung may connection ka. Actually, ako nga ang walang connection, si Mrs. Dahil sa clinic nga siya, so madami siya nakikilalang tao, madami siya nakakakwentuhan. So not only a Filipino community, but other nationality too. So napakalaking tulong nun, yung may connection ka. Yung bang trabaho mo ngayon, bro, is it still the same nung dumating ka dito or bago na? No. Ah, Actually, sa Saudi kasi, I'm managerial position. Safety manager ako sa Saudi. So, nung pagdating ko rito, alam naman natin, ah, tat- hindi mo mapapractice yung profession mo, whatever na kinakailangan mong mag-schooling, mag-upgrade. So, ayun, ang iniisip ko na lang that time, important magkatrabaho.
nabanggit mo manager ka dun sa Middle East, right? May mga instances kasi na may mga nakakausap ako na sometimes yung parang um, nafi-feel nila na parang mas maganda sana kung bumalik na lang ako ng Middle East kasi dun I believe walang binabayaran na tax, right? Yeah. And then sometimes pagka nagawa or nakuha mo yung position na gusto mo sa Middle East, tapos pagpunta mo dito, syempre, back to square one ka, back to zero. Papaano mo nalampasan yung challenge na yun, bro? Well, gaya nga ng napag-usapan din namin mag-asawa, yun nga din yung sinasabi ko sa kanya, ano kaya magiging buhay ko diyan, ano kaya magiging profession ko diyan, which is I know already dahil during the processing talaga nagre-research na ako nung buhay diyan, buhay dito sa Canada. So hindi ko na inano, wala akong masyado naging ganong mentality. Kasi first and foremost, as sabi ko nga earlier, may injury na rin ako. Ang iniisip ko kung mag-aral pa rin ako, kung ipurso ko yung profession ko, so baka hindi ko na rin ma-practice or hindi ko na rin magawa yung talagang work ko. Kasi I'm more on construction and LNG, mga power plant. Mhm. So medyo alam mo naman ang ano rin dito, kahit manager ka, kahit whoever ka, kinakailangan mo talaga magtrabaho Certificate, ng yeah. yeah. So ang naging ano ko na lang doon, ano ko sa sarili ko, ang pinakang ano is makapagtrabaho, whatever is it. It's nakakahanga kasi na makarinig ng ganong kwento na malampasan mo yung ganong challenge dahil minsan nakakapanghina ng loob na Right. mataas na yung position mo, tapos pagdating mo dito hindi nila ina-acknowledge yung experience mo, right? Right. Everything is parang Canadian experience pa din, and also yung certificate or license kailangan makakuha ka din nun. Right. Yun na nga lang yung iniisip ko. Yun din yung iniisip ko. I mean, you know, a big difference, especially with, yun nga, yung duty and responsibility mo as kung nasa Saudi ako, kumbaga, napakagaan ng trabaho. At the same time, napakalaki ng sweldo. Then pagdating mo dito, na-downgrade ka, then yung salary-wise, yun yung naging ano ko. Kasi pagdating ko rito, oo, blessing in disguise na nabigyan ako ng trabaho. Pero yun nga, yung salary, ang ano nila, oh, you have to accept this kasi wala kang Canadian na experience. So you have to. Dun sa kung ngayon ikinukumpara mo yung trabaho mo ngayon versus dun sa past mo sa Middle East, parehas lang sila na diverse yung mga katrabaho mo, right? May Pilipino, may ibang lahi, right? And sometimes talagang may mga different personalities tayo and kultura, ganyan. May mga instances ba dito sa trabaho mo dito na nahirapan kang makisama, or may mga may na-experience ka na dinidiscriminate ka nung kapwa mo or katrabaho mo? Basically, wala naman. Ang naging ano ko lang dito, parang hesitation ba? Um, Even though na sanay kang umattend ng meeting in English, but yung English kasi sa especially in UAE, especially kung ang ka-meeting mo yung mga Arabo, Indian or whatever, ano, hindi ganun ka fluent or yung accents, kumbaga mabilis mo maintindihan. Unlike here, nung pagdating ko, syempre, different culture, different yung nationality. So, parang may hesitation ako makipag-communicate directly. So, ang ginawa ko, tahimik lang ako sa isang portion, sa isang ano,
pinag-aralan ko lahat ng trabaho ko. Then, nung nakabisado ko na yon, medyo lumakas na yung loob kong makipag-communicate. Kasi, kumbaga, alam mo na yung mga ah, dapat mong i-explain sa kanila. Masasabi mo talaga na kapag pumasok ka doon sa trabaho and na na nagamay mo na yung duties and responsibilities mo as a doon sa trabaho na yun, nagkakaroon ka na ng confidence. So Right. even though kasi tayo minsan pagka bagong trabaho, syempre parang nangangapa ka, Yeah. kinakabahan ka, parang lalo 'pag bagong immigrant ka dito, kailangan Right. mo lang talaga na i-push yung sarili mo na gawin yung trabaho mo based dun sa duties and responsibilities mo, and eventually, through, everyday work na gagamay mo na yung trabaho, magiging confident ka din. Right. So, Tama. importante din talaga yung mindset sa mga bagong Canadian, bagong immigrants dito sa Canada. Importante talaga yung mindset na you can do it. You have to talk to yourself na gawin mo yung trabaho mo ng tama, and i-push mo para Right. kasi Yeah. magagamay mo naman 'yun, 'di ba? Right. Tama. Yun nga, yun yung naging ah, isip ko, no? Nung pumasok ako dun sa trabaho, actually itong trabaho ko is wala talaga akong kaalam-alam. I mean, even though na ang QA/QC is magka-department siya, so more on procedure. But yung naging trabaho ko nga is as a inspector, so you have to work. I mean, you need to apply those procedures. So parang ano, medyo malayo pa rin doon sa talagang ano ko, profession ko. So what I did nga, ayun, I'll try na i-understand yung mga procedure na yon, i-apply. Then ang naging mindset ko doon, ah, kaya nga nung iba, di ba? So bakit hindi ko kakayanin? Bro, any regrets sa pagpunta mo dito? Kasi isipin mo, nabanggit mo nga manager ka na dun sa Middle East, tapos you making, a lot of money, and then moving here, nagsimula ka ulit. Any regrets dun sa pagpunta mo dito? Sa akin siguro wala. Kasi ang iniisip ko na nga lang noon that time na makabuo ng pamilya, kasi nga nung kinasal din kami medyo maedad na rin ako. I'm about 41 years old that time. So si Mrs. 38, 37 that time. So sabi ko, it's too late for us na makabuo ng pamilya. And kung ah i-give up ko yung dito, yung application niya. Sabi ko baka siya naman ang give up at sumama sa akin. Mhm. So parang sabi ko sayang naman yung ano niya, yung pinaghirapan niya rin. Sometimes maiisip mo siya kasi especially with money matter. A big difference yung salary. 100% ang salary doon, free accommodation, everything, service. Pagdating dito, wala lahat yon. At in talagang zero. So, hindi ko na inisip yon, hindi ko na, ang focus ko is, ayun, makasama yung misis ko. Malaking ano din talaga, no, malaking sakripisyo yung Right. 'pag meron kang long distance relationship, you have to make it work. Tapos nung nakarating ka na dito, you have to give up naman yung sa professional, yung career mo na Yeah. mo na. So malaking sakripisyo din yung pinagdaanan at pinagdaanan mo, and after all of that, talagang it's worth it pa din kasi yung goal mo, right, na mabuo yung pamilya, yung kayong dalawa ni misis mo, si Nida. And bro, dito ba sa Canada meron kayong, kasi importante yun nga yun, yung network. Yung misis mo meron na siyang sariling network nung dumating ka dito. Ikaw ba nag-establish ka rin ng sarili mong network, or naghanap ka ba ng mga
Common kasi yan sa ibang bansa may mga association ng mga Filipinos. Ikaw bro, in your experience, naghanap ka ba or sumali ka? Hindi ko na ah, isip yon kasi ang goal ko nga is magtrabaho na lang, even though na talagang yeah, very important yung may connection doon sa ano, pero hindi ko na naisip yon kasi ang focus ko pagdating ko talaga rito is mag-work para makatulong kay Mrs. sa mga financial ano rito. Of course, talagang gano'n pagdating dito. Tayo trabaho bahay, minsan na yung Right. 'pag gusto mong makita yung kaibigan mo, you have to schedule ahead of time, right? Hindi yung basta na lang na unlike dito sa Pilipinas or even sa I guess nung nasa Middle East ka, right? Kung may gusto kang, i-meet or ano, right away puwede mo siyang i-meet. Right. Now, ano yung after niyo so 'pag weekends ganyan kayo ni Misis, ano yung favorite, pastime niyo? Pumupunta ba kayo sa mga Filipino stores? Ano yung kung may makakarinig at makakapanood nitong ating, podcast, ano yung, restaurants or pastime na paborito niyong gawin ni misis mo? Hindi kami masyadong naglalalabas. Basically, ano lang, church. Simba lang, then grocery. Mostly kasi niluluto namin dito sa bahay. Ako yung medyo mahilig magluto. So whatever na gusto nila, ayun, napagtutulong-tulungan namin. Di sa 8 years ka na dito bro, nafi-feel mo pa rin ba na yung homesickness? Hindi na. Yeah. Ang ano lang minsan siyempre especially pagka may naano kang yung sa family mo na may sakit, may ganyan, especially my mother and father is still alive, is still ano. So, ayun, pag nagkakasakit sila, siguro nagiging mindset lang natin na uh, naandun tayo, maalagaan sila, di ba? Mm. Pero yung generally hindi ko na nafe-feel kasi ever since naman talagang sanay akong sa abroad. Yun nga, for almost 18 years akong pa-abroad-abroad. So siguro na kasanayan na rin ng katawan ko na malayo sa kanila. May mga, ah, Filipino Canadians kasi na pagka umuwi, sa Pilipinas na pag, napagkukumpara nila yung buhay natin dun tsaka buhay dun tsaka buhay dito. Sa'yo bro, ano yung masasabi mo na differences nung lifestyle dito sa Canada versus yung lifestyle sa Pilipinas na naobserbahan mo? Sa akin siguro kasi may mga time na talagang natatambay din ako sa Pinas pagka yung wala kaming project, so mga 6 months siguro ako doon. So nasusubaybayan ko rin naman yung ano, ah, mahirap ang buhay sa Pilipinas. I mean, in a sense na pag wala ka talagang source of income na ano, I mean, mahal na rin ang mga bilihin sa atin. Unlike dito, even though yung buhay din natin dito, alam mo naman, mataas na rin ang cost of living, especially dito sa area natin, sa Toronto. So napakataas din. Pero at least kahit papano, kaya mong i-provide, kaya mong ah, makain yung gusto mong makain, mabili, whatever you want. Kaya lang, ang kagandahan, kung nasa Pinas ka, kung meron ka rin namang source of income at kayang i-support yung family mo, why not? Mas Mhm. masarap sa sarili mong bayan, di ba?
So pagka merong mga kababayan tayo na nag-iisip bro na pumunta ng Canada, uh, would you suggest na subukan nila dito? Why not? Especially those na nag-uumpisa pa lang, I mean, yung mga bata pa na gusto nilang i-build yung family, is a very good chance for them na makapunta. I mean, kung makapunta sila dito, why not? I mean, napakagandang future para sa kanila at para na rin sa magiging family nila at mga anak, which is yun yung pinakamagandang things lang dito sa Canada. If may magtatanong sa'yo na gusto namin dyan sa Canada, ano yung masasabi mo na maganda dito sa Canada? For me siguro maganda, gaya ng naging mindset ko na kung talagang masipag ang isang tao. I mean, yun naman lagi ang sa mga ah, sa mga, especially sa mga OFW, yung doble sipag, sipagan lang nila, then Maraming opportunities dito. yes, yung opportunity at saka yung pag nag-announce sila ng mag-build ng family, napakaganda. At saka yung healthcare kasi dito, at saka yung ng mga bata is napakaganda. Dahil yung sa mga bata Yeah, from elementary to high school, right. libre ang education unlike sa Pilipinas Sa kasi Pilipinas, medyo talagang may gagastusan mo kamahalan pa na. rin. Right. Yeah, may kamahalan na and at the same time, pagdating ng college or university, merong student assistance na pwedeng Yeah, mag-loan ang mga bata true. para yeah. Right. If you could go back in time, bro, at makakausap mo yung Freddy Amican nung unang dating dito, ano yung may advice mo sa kanya? Um, Siguro pinurso niya yung profession niya. Ah, pero depende nga rin sa kasi sa naging situation ko nga na yun nga na operahan. Pero kung as a normal Freddy, siguro pinurso ko yung profession ko. Nag-aral ako, nag-upgrade. So para mas maganda pa yung itatakbo ng buhay natin dito. Yeah, kung meron talagang pagkakataon, right, na na mapursu mo pa or Yeah, mabalikan mo or makakuha ka ng mga courses para mabalikan mo yung dati mong profession, it's really advisable na gawin right. natin ito as soon as possible kasi the more na tumatagal, the more na Oo. tatamarin ka na kasi Mahirap. madami na yung responsibilidad, Yeah, nakakuha ka true, na ng bahay or sasakyan, true. kailangan na magbayad ng mga bills. Yeah. Yun nga rin ang naging ko kay Mrs. na kasi nga 'di ba dumating ako dito as medyo talagang naoperahan na. Kaya sabi ko kay Mrs. from the very start, whatever na maging trabaho ko, yun na lang muna, hindi ko na kayang mag-double job. Kaya to those gustong pumunta rito, habang bata pa sila, do whatever they can do. I mean, upgrade your career, then wag mamili ng trabaho as much as possible. Kung kaya nila isa, dalawang trabaho, why not? Di ba? Tama, tama. Tama naman 'yun, again yung mga case to case basis pero sabi mo nga maganda talaga na mag-upgrade para at least, mas umangat ka or mas, makuha mo pa yung yung profession na Yeah. natapos mo ganyan or yung career na ginagawa mo dati. Ano bro yung mai-a-advice mo pa dun sa mga, nagpaplano na pumunta dito as, magma-migrate sila dito? Siguro ang pinakang lang, may advice ko, especially pagka first
timer dito sa ano, wag masyado sigurong mapili sa trabaho. I mean, step by step. Lahat naman na diyan tayo nanggaling. From mababa, I mean, hindi naman sa mababang ano, I mean, kung hindi talaga pasok doon sa career mo, sa profession mo, why not? Kuha ka lang ng Canadian experience, then at the end of the day, pag meron ka ng Canadian experience, pwede mo nang explore. Pwede ka nang mag-upgrade, then at saka yung sipag at tiyaga, pinakang importante yan. Saka yung pakikisama, napaka-important ng community. Maganda bro, maganda yung sinabi mo na yan. And dun sa nabanggit mo nga na trabaho, bahay, and then church kayo. So, how important is it to you yung relationship mo with the Lord, yung faith mo? How is it important sa'yo sa buhay mo dito sa Canada? Yeah, napaka-important niyan. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, kinakailangan lagi nating kasama, no? Kasi ang pinakang kalaban mo rito, especially yung emotional stress. So, kinakailangan wag malaglag yung spiritual ano mo. Doon tayo kakapit. Yung emotional, medyo napaka ano niyan, yung stress natin dito sa Canada. So, dapat laging andyan yung spiritual natin buhay. Talagang kailangan na meron tayong relationship din sa Lord, and Yeah. may mga times na kailangan natin talagang isama din sa dasal yung pang-araw-araw na buhay natin dito sa True. Canada. And any last words, bro? Any advice, or ano pa yung may masasabi ka pa ba na pwedeng kapulutan ng aral ng ating mga kapwa Pilipino na bago dito sa Canada or nagpaplanong pumunta dito sa Canada? Yeah, siguro sa akin, gaya nung na-experience ko. So, from processing pa lang, wag tayong maiinip. I mean, talagang iba-iba kasi yung nagiging rules natin. Every now and then, iba yung rules. So, kinakailangan natin yung mahababang pasensya. Then, kung andito na tayo, siguro ang pinakang mabigay ko sa kanila, huwag nating iisipin kung ano yung dati natin pinanggalingan. Ang maging mindset natin or maging goal natin yung andito na tayo. Kung ano man yung trabaho na yan, huwag tayo mapili. At kung talagang may time or talagang gusto mong i-pursue yung career mo, why not? Mag-aral, yun, para ma-reach nila yung kanilang goal na ano, pinaka-importante yan kung talagang gusto mong i-fulfill yung inyong career, then you need to study. Very nice, very nice. At maraming salamat, bro Freddy, sa isang pagsama mo sa at pagpapektuhan dito sa program sa Faith in Canada. And maraming salamat ulit at mabuhay ka. Thank you, bro. Thank you and God bless. Thank you, God bless you.